Hi everyone! May bagong lesson na naman tayo. That is grade 4 Math, Quarter 1, Module 4, Lesson 1. Solving routine and non-routine problems involving multiplication of whole numbers. To solve routine problems, we follow these steps. Okay, so kapag nag-solve tayo ng routine problems, meron tayong 4 na steps na sinusunod. First is understand. Sa understand, meron tayong what is asked and what are given. So, sasagutan natin kung ano yung tinatanong sa ating problem at kung ano yung mga given natin. Pangalawa is plan. Sa plan, determine the operation to be used and then write the number sentence. So, dito natin paplanuhin natin kung paano natin siya isolve pagkatapos isusulat natin ang number sentence. Ang pangatlo is solve. Sa solve, use the operation to solve. So, kung ano yung naplanuhan natin kung paano isolve, gagamitin na natin yon sa step 3 natin. And then step 4, check and look back. So, i-check natin yung ating answer kung reasonable ba siya. And then, isulat natin ang ating final answer. Kung ang routine problems, meron tayong 4 na steps sa pag-solve, ang non-routine problems naman can be solved without using a standard procedure. So, pwede mo siyang isolve kahit na walang standard procedure or kahit na hindi mo i-follow yung 4 na steps. They can be solved by drawing a picture, using a number line, acting out, making a table, and others. So, depende na yun sa'yo kung paano mo siya i-solve, yung mga non-routine problems natin. Meron tayong example dito sa ating routine problem. Rosa receives from her mother an amount of 55 pesos as her daily allowance in school. She saved 5 pesos for future expenses. How much does she receive as monthly allowance, excluding Saturdays and Sundays? How much does she have in a month? Okay. Si Rosa, ang kanyang daily allowance is 55 per day. Ngayon, sa kanyang 55 per day, nagsisave siya ng 5 pesos. So, ngayon is isolve na natin ang ating problem. Step 1 na tayo, understand. So, sa understand again, what is asked? Ano yung tinatanong sa ating problem? Rosa's monthly allowance and Rosa's monthly savings. And then, what are given? So, ano yung given natin? Merong nakalagay doon na 55 daily allowance at 5 na daily savings. Ngayon, dahil na-understand na natin ang problem, punta na tayo sa plan. So, sa plan, what operation to be used? Ano yung gagamitin natin na operation? Of course, multiplication. And then, write the number sentence. Paano natin siya isulat sa number sentence? So, ang pagsulat sa number sentence is 55 pesos times 20 days is equal to N. Bakit 20 days? Kasi hindi kasali ang Saturday and Sunday. At ang isa naman, 5 pesos times 20 days is equal to N. So ngayon, dahil tapos na tayo sa plan, punta na tayo sa solve. Ngayon, i-multiply na natin ang 55 times 20. So 55 times 20. 0 times 5 equals 0. 2 times 5 equals 10. Carry 1. 2 times 5 equals 10 plus 1 equals 11. So, ibig sabihin, ang allowance ni Rosa in total sa 20 days is 1,100. So, ang sagot natin dito is 1,100 pesos. Ngayon naman sa 5 times 20. Dito naman tayo sa kanyang na-save sa isang buwan. So, 20 times 5. 5 times 0 equals 0. 5 times 2 equals 10. Ibig sabihin, ang na-save ni Rosa sa isang buwan na kanyang allowance is 100 pesos. Okay, so ang na-save niya is 100. Ngayon is sa step 4 na tayo, check and look back. So, sa check and look back, titingnan natin kung tama ba yung ginawa natin. And then, isulat natin ang ating final answer. So, ang answer natin, therefore, Rosa receives 1,100 as her monthly allowance and she saves 100 pesos in a month.
Problem B naman tayo. So, 4 persons can sit in a square table. How many persons can sit in 5 square tables placed end to end? So, ito yung non-routine problem natin. Okay, so ang sabi dito, 4 na person daw ang makaupo sa isang square table. Okay, kung hindi yan siya square, hayaan mo na. So, ito yung given na ito yung table natin. Okay, so 1, 2, 3, 4. So, makakaupo ang 4 na tao. So, ngayon, kapag ang 5 square table ay i-place natin end to end, ilang tao ang makakaupo? So, ang gagawin natin is mag-draw tayo ng 5 square table. Hayaan nyo na kung hindi perfect square. So, 5, 1, end to end. So, ibig sabihin, magkarugtong sila. Okay, 2, 3, 4, 5. Hayaan nyo na kung hindi square. Ayan. So, 1, 2, 3, 4, 5. 5 square table na nakalagay end to end. Ngayon, ilan daw tao ang makakaupo sa ganito na table? So, magbibilang tayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ayan. So, ibig sabihin, kapag naglagay tayo ng 5 table na nakalagay siya end-to-end or magkarugtong silang 5, ang makakaupo lang is 12. Nakita nyo ang kaibahan ng routine at non-routine. So, si routine, merong 4 na steps. Si non-routine, ikaw na yung bahala kung paano mo siya i-solve. Pwede kang mag-draw, maglagay ng number line. So, sa atin is, nag-draw tayo ng 5 square table. So, ang answer natin is 12 person can sit in a 5 square table placed end to end. So, ito na yung final answer natin. That's all for today's video, guys. See you on our next lesson. Bye!